So, what's up guys? Ayan, balik tayo sa ating Hilux build part, ano na ba? Part 2? Part 2 na ng Hilux build natin. Hindi ko alam kung may kasunod pa to. Wala na akong budget. So, yun guys, makikita nyo naman sa Facebook ko, nakakabit na. Dapat di ko pa i-reveal yung yung mugs ko sa YN pa dapat sa linggo, kaso problema natin, kilala na ng tao yung plaka ko So ayan guys, ano ba mga pinagagawa natin ngayon dito sa Hilux? Ayan, naririnig nyo siguro, ewan ko kung naririnig nyo yung tambucha natin. Syempre JDM number 1, JD Mufflers, made in Etibac. Kasi guys, ganito yan. Gusto ko talaga Jaos na twin tip, yung hindi na yung titanium kasi masyadong mahal yung titanium. Yun, nag-inquire ako, mahal kahit kami magparating, mahal. So ayun, binigyan ako ni The Shop Automotive. Thank you nga pala kay Boss Jetro sa kay Boss William na The Shop Automotive. Binigyan nila ako ng good price sa HKS na downpipe. So bili ako ng downpipe. Parang sabi ko parang ang dami na naka HKS, pero maganda talaga. Kaso parang gusto ko lang maiba hanggat wala pa akong pambili ng Jaos. Parang nangihinayang kasi kung mag brand new na HKS, tapos eventually pag nagkapambili na ako ng Jaos, ang laki ng talo ko. So ayun, bumili ko HKS downpipe. Tapos nakausap ko si Joseph na naka-city pa ako. Sabi ko, Pops, possible nga gawan mo ako ng muffler ng Hilux, yung maiba naman. Kasi may dual tip na siya na ginagawa, yung maganda talaga. Syempre gusto ko naman maiba ako. So sabi niya, sige, pag-usapan natin. Nag-send ako sa kanya ng idea. Lang, parang Zero Fighter na stainless, na bilog lang. Sabi ewan ko, sa katabaan ng utak ni Joseph, shoutout sa'yo papi, lapit mo talaga. Try daw namin gayahin yung Fujitsu. Ayun, sobrang galing ng tao talaga ni Joseph, saka ng mga idea niya. Ayun, pinakita lang niya yung picture. Ayan na guys, Fujitsu locally made, charot. Hindi, ganda guys. 4-inch yung piping sa dulo, 3-inch yung the rest. Kaya unlintek ng tunog. Hindi ako makaapak sa subdivision namin kasi baka ako'y masita. Pero panalo, pati manakbo. Dapat nga plano namin ni Joseph hanggang makina ko JD muffler. Kaso syempre para rin may JDM sa muffler natin, yung downpipe, nag-HKS tayo. Ayun, so yan natunog guys. Saka nag-iba takbo, grabe. Ang sarap ibirit. Kasi na nga, ito nakikita nyo sa likod ko. Itong Recaro na to, SRC lang to, BK100, black red. Kaya siya black red, dapat talaga sa seeker ko to na city. Pang ko to pang bala ko to ngayong YN sana kaso yun nga, umulan, nawalan tayong gana. Syempre priorities, ayun. So nag-usap kami nila mami, nila daddy, saka ni wife. Sabi niya, ganun din naman, magre-Recaro ka rin pagtagal, ba't ibebenta mo pa? Ayun, kinip natin. Bali binenta lang natin is yung railings ng city. Tapos bumili na lang tayo ng railings ng Hilux. So ayun, ito na siya, nakakabit. Naman, hindi dahil para i-justify ko yung pagbili ko ng Recaro, pero matagtag na si Hilux na wala pa yung back pain ko. Totoo talaga yung sinasabi nung isa sa mga shop na napapanood ko dati, na yung Recaro, ang thinking ng tao pag nag-Recaro ka, racing seat. Meron naman talaga, pero ngayon yung Recaro comfy na rin siya, as in. Yung Hilux na nagpalit ako ng tail, nawala talaga yung back pain ko ng siguro mga 30%, pero meron pa rin. Ngayon naka-Recaro ko, talagang sobrang bolster, no, sarap. So yun, hindi mo sa justify, pero
panalo talaga. Kung afford nyo, mag-Recaro kayo. Sulit. Wag lang high bolster, lalo kung di naman ngayon magta-truck. May low bolster naman sila. Sulit. Ever since simula nung naka SR7 ako na 2 beses, tapos ito SRC na BK100, nabili ko to kay Sir Ted ng Auto Junction. Yan. Tapos yung railings kay la TSA ulit. Yun. Tapos ano pa ba? Dito sa loob wala pa kasi pinapaayos ko pa yung sa subwoofer. Ano lang rin yun, galing lang din sa city ko, yung focal ng mga separates saka underseat na carrosseria na brand new. Kinuha ko sa city, kakabit ko dito. Hindi pa lang maayos ni Boss Gilbert. Ano namin yan, tech namin yan sa mga jazz. Para rin yan si Mike ng 14km Garage. Galing yan, dalawang yan. Iayusin pa ni Boss Gilbert kasi kailangan ng mga connector. Kasi ayoko na magpalit ng head unit. Okay na yung head unit na to. Kahit galing ako ng wireless dati na Pioneer, parang for me okay na to. Kasi problema ko sa head unit na wireless, may certain spots na namamatay siya. So mag-stick muna ako dito, okay naman siya. Ayun. So ano pa ba? Sa labas, yun, nakita nyo na yung mugs ko. Actually guys, yung mugs na yun, just to give you an info, ang tagal na nun kay Blue Line, kay Sir Mervin Lee. Shoutout sir, thank you ulit. Tagal na nun. Naka BRV pa ako. Minamatyagan ko na yung mugs na yun. Sabi ko, ba't walang kumaka na? Siguro masyadong wild yung color, or mahirap talaga bagayan. So ayun, eventually nung nag-decide na ako mag-Hilux, nandun pa. Natsyempohan ko, may promo. Though isang araw lang yung promo na yun, pinakiusapan ko si boss. Sabi ko, boss, baka kayo bigay ng promo mo before. Ayun, pumayag, sobrang bait. Used lang yan guys, ang tagal na yan. So yan, nagka-idea na kayo, bagay siya sa black. May nakita rin ako na Pinoy na nagkabit niyan, white naman. Bagay rin guys. May isa pa kay Sir Mervin, di ko lang alam kung anong exact name niya kasi wala siya nung lining sa lip, hindi katulad nito. Tapos ang offset ata 17/8.5 -20. So yung mga gusto ng medyo poke palabas yung wheelset, ayun, bagay sa inyo. Brand new yun, mura lang ata yun, wala pang 160k. So yun, ito, kaya napunta tayo ng T37 XT. Kasi dapat gram lights lang ako dahil hindi ko nga kaya ang mahal ng upgrade ng Hilux eh. So yun, nag-utang na lang ako. Charot. Ayun, totoo naman, umutang na lang ako konti na lang eh. Bibitinin ko pa. So yun. Tapos ang kinabit natin center cap black row. Tapos race lug nuts. Ayun. So ayun, okay naman. Then sa tires natin, ang kinabit ko Toyo Open Country RT na 265 7017 sa tropa natin sa Tire Shack Cubao. Salamat bossing ng Race Squad. Yan. Buti sinabi ni JB Cuenca sa akin. Ayun guys, pag gusto nyo ng Toyo, punta lang kayo sa Tire Shack Cubao. May tropa tayo doon na Race Squad. Ang bait ni boss. Binigyan tayo ng extra discount. Ayun, Toyo Open Country RT. Ano siya, pag stock height kayo, rubbing siya. Kailangan yung ipa-caster, tapos painitan yung stock na mudguard. So nangyari, since nung binili ko siya, pinakabit ko kaagad, nagra-rub. Ayan, oras na. Sabi ni TSA, ni Boss Jetro, ng mga tao nyo dun, pwede naman ipa-caster pero hindi pa rin sure kung magki-clear. So nag-decide na ako mag-BMC. Pero sabi naman ng iba, magki-clear daw, pero ayoko na mag-take risk kasi pabalik-balik. So acceptance is the key. Nagpa-BMC na ako. Ganda naman ng pagkaka-BMC nila. Parang walang nangyari. Body mount chop yun guys. Required yun pag magmamalaki kayong goma. So ayun, hindi na ako nagpa-caster. Tapos hindi rin siya sumasayad sa bumper.
safe siya. Ayun, hindi siya tumatama sa mudguard, wala akong rubbing. Tapos ayun, ang maganda dun, makakapagmalaking goma ako in case na mag 2-inch lift ako in the future. Pero for now, okay na ako dito sa stock height kasi nahihirapan na rin ako, kaya ang tangkad ko, nahihirapan ako sumakay. Tapos ano ba bang kinabit ko? Jaws skid plate. Yun talaga, wala sa ano yun, wala sa tag doon, wala sa plano. Dapat yun mga bare months pa kaso parang nabibitin ako sa unahan na look. So sabi ko, yun, good deal ulit kay boss, kila boss sa TSA. Ganda ng price na binigay nila, mas mura pa kaysa sa mga Japan store sa Shopee. Ayun, kaya nag-ginrab ko na. Ang ganda naman ng outcome. Sobrang unexpected yung skid plate kasi mahal rin nun eh. Wala talaga sa budget. So ayun guys, yun pa lang naman yung Hilux build natin. Mamaya pakita ko sa inyo yung itsura, yung video. Tapos ayun, ano na lang tayo, hinahabol talaga natin kasi siya sa YN eh, for YN prep dahil wala na akong sasakyan for YN. Nabenta na yung city. Ayun. Tapos ano pa ba? Upcoming upgrades, wala pa naman. Tapos that's all. Wala na. Tignan natin kung mabibitin. Intake Intake, step board. Yan yung mga naiisip ko. Pero ngayon wala pa tayong budget dyan. Talagang ipit na ipit lang yung execution lang guys, ginawa ko talaga para magka-identity lang ako. Kasi sobrang daming magandang Hilux, mababaliw ka. Talagang mga mamahaling wheelset, talagang sagad-sagadan. Walang kwenta tong build ko kung tutusin kung value wise Pero yun nga, ang nilabang ko na lang, magkaroon akong sariling identity. Hindi ko na pinilit na, ipilit i-GR, i-conquest look. Gumawa na lang ang sarili ko. So ayun guys, thank you sa mga naka-appreciate, mga nag-PM pa, kakatuwa. Ayun, doon naman yung nakakatuwa pag nagbibuild ka tapos nagustuhan ng tao eh. So ikutan natin mamaya pagbaba ako. Ayun guys, ano pa ba? Hindi kasi katulad ng Honda, kabisado ko kaya nangangapa pa ako eh. Kaya ayun, sa mga nagtitipid dyan, yan, panalo yung JD Muffler, paramis. Talagang umalis ako kay Joseph, grabe yung ngiti ng mukha ko. Guys, park lang tayo. Ikutan natin yung Hilux natin. Wait guys cut muna natin. So ayan guys, tatanggalin natin sa mount. Naka-mount ako guys hindi ako hawak-hawak kasi baka ma-LTO tayo. Ayan guys, baba tayo. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung wheelset natin. Ayan guys, para na siyang pag nagbibigay tayo, busog na busog. Ayan, tapos Jaws smart guard yan. Pinakabit natin kay TSA. Dala kasi natin yan eh. Pero paano, grabe, sobrang selan nila gumawa niyan guys. Sinukat pa nila yan kung pantay. Ayun yung sinasabi ko guys, pero okay na may body shot mount. Ang ganda ng paggagawa, parang wala nangyari. Ayan, Toyo Open Country 265-70-17 2025 prod date nyan guys. Yan guys, so use yan, hindi yan brand new. Kita nyo naman. Tapos yan siya sa likod. Ayan guys. Diba? Linis lang. Good condition pa yung mugs guys. Yung mga konting paint chip pero not bad na. Ayan guys. Ito pa pala, bibili tayong fender liner soon. Ayan. Tapos ito na yun. Nasa video kanina. Ayan. Wala kasi nga pero ayan. Sagdikat tayong JDM sticker. Yan lang ang sticker natin for now. Ayan guys. Kita natin. Ayan.
Tapos sa likod, ganito yung tsura ng Recaro. Teka guys, nakalock. So guys, yung Recaro natin pag nasa likod, ayan. Medyo discreet siya, hindi katulad ng SR7 dati. Pero may logo pa rin na Recaro. Dati kasi sa SR7 ang laki. Ayan. So guys, ayan. Recaro railing syempre. Tapos bago ko makalimutan, tint natin syempre kay Boss JMR. Ever since yung sinasabi ko sa inyo yung life hack hanggang ngayon, ganun pa rin. Kung gusto nyo ng tipid na maganda, elite ng X-Films. Comparable siya dun sa isang brand na sinabi ko sa inyo dati na mid variant nila. Ayan guys, oh. X-Films, syempre. Ang linis ng gawa niyan guys. Kita nyo naman, clear blue. Oh. Ang tindi ng heat rejection niya, ng init ngayon. Siyempre, thank you boss lagi sa pagsuporta sa mga build ko na lagi kong binibenta agad. So ayun guys, ito final look natin yung labas. Ayan. Ayan guys, saktuhan lang. Tapos ayan yung speed plate. Kita nyo, yan kasi dream fitment ko eh, hindi nakaluwa eh, sakto lang. Ayoko nang nakaluwa eh. So ayan guys, kita nyo naman yung alignment niya. So yun guys, ito muna yung vlog natin for the Hilux. Next vlog natin, baka YN na. At kailangan na nito i-prep. Ilang araw na lang. Itong video na to Thursday. So by Friday or Saturday, pe-prep na to. Though kaka-ceramic coating lang, pero syempre hindi pwedeng ganun. Kailangan YN ready lagi. Hindi pwedeng pucho-pucho na car wash lang, di ba? So yun guys, on to the next. Like and subscribe. Salamat sa mga nagla-like o nag-aabang ng bagong video natin. Appreciate ko kayo guys. On to the next YN vlog tayo guys. Thank you.